Hindi ko kayang masira at mawala yung lalaking binuo ako. Pero dahil dinurog ko siya nun, sa maliit na bagay sinusumbatan niya na pinapalayas niya kami at susuportahan na lang daw ang bata. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang kasi nagbago naman na ako. Single mom ako at nagkahiwalay kami ng last partner ko kasi hindi ko nakikita sa kanya yung future ko. Sugalero, lasinggero at higit sa lahat ay nambubugbog. Hanggang sa nagtrabaho ako sa isang bakery to support my son. And then nung pauwi na ako, nakita ko yung dating kaklase ko at matalik kong kaibigan. Naglalakad ako noon pauwi kasi walang tricycle that time. Pero tinawag ako noon ng dati kong kaibigan at sinabi sa kaklase ko noon na, "Pre, ihatid mo na kasi baka mapano." At doon na nagsimula yung aming relasyon. Ako yung nag-first move kasi yung nasa high school pa lang kami. I admire him kaya palagi akong nagpapapansin. Hanggang sa in-entertain na niya ako ngayon at naging kami. Ang saya namin kasi one call away ko siya. At ang gusto ko nakukuha ko at saan ko gustong pumunta. After 4 months ay nabuntis ako. Pero tinago ko sa mga magulang ko yung pagbubuntis ko dahil baka sabihin na naman nila na umulit na naman ako ng pagkakamali. Kahit na alam ko na 6 months na yung tiyan ko, hindi pa rin ako tumitigil ng kaiinom. Wala kasi akong peace of mind nun kasi yung isang anak ko ay 1 year and 9 months pa lang. Nagtry akong magpalaglag at yung ama ng pinagbubuntis ko walang magawa. Na kahit na nga gusto niya yung bata. At dahil mahal niya ako noon ay inintindi niya ako, susuporta na lang daw siya. Ang dami kong ininom noon na kahit na ano para malaglag lang yung bata. Na minsan ay pinapaapakan ko pa sa una kong anak yung tiyan ko para malaglag lang. Hindi yun alam ng partner ko. Pero dahil nakalagin yung messenger niya sa cellphone ng mama niya, kaya't kinumpronta siya ng ama't ina niya na wag kasi nga kasalanan daw yun. At dahil doon ay pinagpatuloy ko yung pagbubuntis ko. Hanggang sa na-assign ako sa malayo na branch ng bakery at doon ay minakilala akong baker. Na kahit na alam ko na buntis ako that time, ako yung nag-first move para mapansin niya ako. Alam niya na may partner ako that time pero nag-feeling pa rin kami. At mula nun ay hindi ko na kinokontak yung partner ko. Masaya ako noon at pumunta ako sa lugar nila para mag-inuman kami. Itinago ko sa kanya yung pagbubuntis ko noon. Gusto ko siya kaya tinago kong lahat at hindi rin naman kasi lumalaki yung tiyan ko noon. Pero nahuli kami ng partner ko. Palagi siyang umiiyak sa akin noon na kahit alam niya na may ka-feeling ako, binibigyan niya pa rin ako ng pera. Na yung perang binibigyan niya sa akin ay pinangkakain namin. Na ang pakilala ko sa pamilya ng ka-feeling ko ay sa pinsan ko nang gagaling yung pera. Sabi sa akin ng partner ko na susunduin niya ako pero hindi ako pumayag. Hiningan ko pa siya noon ng 300 pesos para lang may panggastos kami. Wala siyang pera noon kaya humingi siya sa nanay niya. Na umiyak pa siya sa nanay niya noon para lang mabigyan ako. Nagkataon na walang signal at naputol yung chat namin. Pero na-i-Gcash na naman niya yung pera at walang guilty akong nararamdaman noon. Na kasi masaya ako nakasama ko noon yung ka-fling ko. Na hindi ko alam noon na meron na pala akong dinudurog ng matinong lalaki. Hindi rin naman kami nagtagal ng ka-fling ko noon. Kasi na-realize ko na mas matimbang yung pagmamahal ng partner ko sa akin. Na kaysa sa kanya ako mapunta ay walang-wala rin naman sila that time. Hanggang sa nakabalik na nga ako sa poder ng pamilya ko. Hanggang sa nalaman ng mama ko at ng ate ko na buntis ako. Hindi ko kasi namalaya na bumaba yung ate ko at pumunta sa kwarto namin ni mama. Napansin ng ate ko na malaki ang tiyan ko. Natanong niya pa sa mama ko na, "Mabuntis ba yan? Kasi lumalaki yung tiyan niya oh." At doon ako parang nabuhusan ng malamig na tubig. Na kahit na ihing-ihi na ako, hindi ako gumagalaw. Pero hindi sinagot ng mama ko ang tanong ng ate ko. Pero bago siya umalis noon ay kinumutan niya yung tiyan ko. Kinaumagahan nakita ko si mama na tulala sa salamin at ang sinabi niya sa akin, imbes na kumawala ka na sa problema, umulit ka na naman. Hanggang sa nagkita kami ng partner ko at sinabi ko sa kanya na magpa-check up kami. Hanggang sa nalaman ko na 7 months na yung pinagbubuntis ko at lalaki. Sobrang saya ng partner ko noon pero ako wala ako sa sarili. Kasi hindi ko alam yung sasabihin ko sa mama ko. Alam ko na naghanap ako ng way para mawala yung bata pero malakas talaga yung kapit. Na hiniling ko pa sa sarili ko na sana mayoma na lang to. Na hindi ko talaga gustong mabuntis ako noon. Dinala ko yung partner ko sa amin pero hindi siya kinausap ng papa ko. Hanggang sa nanganak na ako at partner ko lang yung nasa tabi ko noon. Ramdam ko yung pagod niya kasi walang magbabanday sa amin ng anak niya. At siya po yung nag-aasikaso ng mga papeles. Na kahit na piso, hindi kami nanghingi sa pamilya ko. At nung dumalaw yung pamilya ko, yung partner ko pa yung nagbigay ng pamasahe at pangkain nila. Pero kahit na anong salita, wala akong narinig sa partner ko. Sobrang mahal niya yung anak namin, lalo na yung isa ko pang anak. Hanggang sa doon na kami tumira sa bahay nila kasi yung nanay naman niya ay nasa abroad. Sobrang saya pa namin nung una kasi mahal na mahal namin yung isa't isa. Pero ngayon pinapalayas niya na kami, susuporta na lang daw siya sa bata. Na nakikipaghiwalay siya sa akin na hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Mahal na mahal ko yung pamilya ko at hindi ko kayang masira at mawala ang lalaking binuo ako. Pero dinurog ko siya noon. Na minsan nag-aaway kami sa maliit na dahilan at doon ay sinusumbat niyang lahat sa akin. Please, kailangan ko ng advice, Mami Len, kung ipagpapatuloy ko pa ba. Sobrang toxic na namin at nakakatanggap ako palagi ng masasakit na salita. Na ito na yung kapalit ng kasalanan ko noon. Ipaglalaban ko pa ba? Letter sender, Jonah.
Gutom talaga yung aabutin mo kapag panay sunggab ka lang. Grabing effort talaga ng mga cheaters to cheat. Imagine kahit na butete ka na nagawa mo pa mag first move sa lalaki. Na sa tuwing nakakakita ka ng pogi, nawawala ang panty. Na panay kakaang tapos pag lumubod, di ready sa Binoo. Akala mo talaga nanuno. Bakit hirap na hirap kayong suklian yung taong nagpapakatino para sa inyo? Wala bang katril-tril magmahal ng matino? Na gustong gusto nyo yung mga lalaking nakakapangit talaga, no? Para sa akin, wag mo nang ilaban. Co-parenting na lang. Tsaka wag mong sasabing hindi mo alam kung bakit biglang nagbago. Wag pati kami pinagloloko mo. Kasi ramdam ko na may missing sa kwento. Or maybe karma hits talaga. Tables turn na kung anong iniyak niya nun, pinararanas sa'yo ngayon. Na kahit nagaano ka pa kagaling manloko, mas magaling pa rin ang karma pag bumalik sa'yo.